susundin. Wika ko'y aming tutupin. Wika ko'y aming diringgin. Wika ko'y aming susundin. Wika ko'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Pakibati ho natin ang mga katabi natin muna ng good evening. At mga kapatid, tayo po ay sumapit na naman, salamat sa Diyos. Tayo po ay muling ang binigyan ng pagkakataong makapagdiwang ng Kwaresma. 40 araw mga kapatid. At ang 40 araw ng Lent o Kwaresma ay sinisimulan natin sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday. Pero alam mo ninyo, magandang pagnilayan natin. Tignan natin, bakit ang Ash Wednesday? Hindi lang sa hindi holiday na. Siguro may mga umasayang hindi holiday. Long weekend sana eh. May pasok ang Ash Wednesday. Pero bakit hindi holiday? Bakit hindi holiday of obligation ang Ash Wednesday? Natanong niyo po ba yon? Ano ba yung 3 holiday of obligation ng ating simbahang Katolika? December 8, Immaculate Conception.
December 25, Christmas. At January 1, Mary, Mother of God. Yang tatlong yan, holiday of obligation. Ibig sabihin, bilang mga Katoliko, kailangan nating magsimba. Obligasyon nating magsimba lalo na. Pero bakit ang Ash Wednesday, kahit hindi holiday of obligation, tignan nyo naman, punong-puno tayo. Bakit hindi kahit na hindi ito araw na dapat obligasyon, ay puno? Biruan nga naming mga pare naku naman, ito lang pala ang pupuno. Abo lang pala ang gusto nila. Sana linggo-linggo maglagay na lang tayo para laging puno ang simbahan. Bakit hindi? Ano ba ang panawagan ng Lent o ng Kwaresma? Magbalik loob. Magsisi. Kaya mamaya po, pagkatapos ng aking homilya, gagawin natin ang paglalagay ng abo sa noo. At maririnig po ninyo sa aming mga ministro, ang unang kasalitang sasabihin namin ay, repent. Yun ang malaking panawagan ng Kwaresma. Magbalik loob, magsisi. Bakit hindi ginawang holiday of obligation? Sapagkat ang pagsisisi ay hindi sapilitan. Hindi ginagawang obligasyon. Siguro kung ginawang sapilitan ng Diyos ang pagsisisi, matagal na tayong pare-parehong wala sa mundong ito. Pero binigay ng Diyos ang kalayaan. Kaya ano ang sabi ng mga una nating narinig na first reading? Pumili kayo. Nasa atin ang pagpili. Ang pagsisisi, ang pagbabalik loob ay malayang ginagawa ng tao. Hindi sapilitan, ganun kalaki ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Kaya parang sa mag-asawa yan. 'Di ba? Matagal mo nang dinadasal sa Diyos. Diyos ko, baguhin mo naman yung asawa ko. Sana magbago na. Nagbago na ba? Hindi pa. Pero kayo pa rin. Magkasama pa rin kayo. At itong araw na ito ay paalala sa atin na ang Diyos hinding-hindi sumusuko. At hindi ka titigilan ng Diyos. If today, hindi mo pa rin nagawang magbago, bukas, pag ginising ka ulit ng Diyos, yun pa rin ang gusto niya. Magbago. And God will never give up on you. God will never stop finding and making His way para magbago at maligtas tayo. Kaya ang Lent, huwag niyo pong sasayangin. Ito'y napakagandang panahon para sa ating lahat. Hindi lang ho kayo, hindi lang sila, tayong lahat. Meron at meron tayong dapat itama. Meron at meron tayong dapat na ituwid. Bata, matanda, hindi lang ang matatanda, hindi lang ang mga bata. Tayong lahat. At ano daw po yung tatlong mahalagang gawain o bagay na instrumento para sa pagbabago? Kasi sabi ko nga sa introduction, ang 40 araw ng Kwaresma ay paghahanda natin saan? Anong pinaghahandaan natin? Kung yung Advent, ang hinintay natin ay ang pagsilang ni Kristo. Ang Kwaresma o Lent ay ang paghihintay natin, paghahanda para saan? Yung iba akala nila, pagdating ng Biyernes Santo, tapos na ang Holy Week. Maliho. Hindi kamatayan ni Kristo ang pinaghihintayan natin. Napakasaklap naman ang buhay na iyon. Although sa buhay natin ngayon, meron at merong ganyang mga tao sa buhay natin. Hinihintay na magkamali ka. Hinihintay yung pagbagsak mo. Hinihintay yung paghihirap mo. And worse, sana wag naman. Pati kamatayan mo, hinihintay na. Yun ba ang gusto natin bilang Kristiyano? Naniniwala tayo, hindi kamatayan ang tumapos sa buhay ni Kristo. Sapagkat sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. At yun ang pinaghahandaan nating lahat. Ang ipagdiwang ang tagumpay ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. At yun din ang kanyang inaalok, hinahanda, binibigay sa atin. At ano daw yung tatlong paraan? Sinabi ng ating ebanghelyo ngayon, prayer. Ano po yung pangalawa? Fasting. Ano yung pangatlo?
almsgiving. Prayer, fasting, almsgiving. Pagdarasal, pag-aayuno, paglilimos. Isa-isahin natin, prayer. Ngayong Kwaresma, mga kapatid, dagdagan natin. Palakasin natin ang ating prayer life. Tingnan nyo naman, no? Itong dami nating ito, kaya nyo naman pala eh. Kaya mo naman palang magbigay ng oras para sa Diyos kahit may trabaho. Kaya naman pala nating magbigay ng oras sa Diyos kahit marami kang iniisip at pinagkakaabalahan. Ito ang ginagawa ng Kwaresma. Iniimbitahan tayo ulit na sana higit sa anuman at kanino man, ang Diyos ang una nating binibigyan ng mas mahabang oras sa maghapon natin, ng mas mahabang oras sa buhay natin. Hindi yung kung kailang tayo ay nasa banig na ng karamdaman, tayo ay may taning na, tayo ay may sakit na, saka tayo sa tawag sa Diyos at sasabihin natin, Lord, kailangan kita. Bigyan natin ng mahabang oras ang Diyos. Sabi ko nga, do not make God your first choice. Make Him your only choice. Dahil kapag ginawa mong first choice ang Diyos ngayon, bukas baka pwede na siyang maging pangalawa. Pangatlo, make Him your only choice. Piliin mo ang Diyos dahil kaya niyang ibigay, kaya niyang gawin kung para sa iyo, kung dapat sa iyo. At kaya niyang hindi ibigay kung hindi naman para sa iyo. Yun ang lagi nating tatandaan. Ang Diyos, hindi ang kagaya ng tao na bobolahin tayo. Ibibigay lahat ng hinihingi mo kahit hindi naman para sa iyo. Kahit hindi mabuti sa iyo. At huwag nating kakalimutan, ano ang pinakamataas na antas ng panalangin? Ang banal na misa. The Holy Eucharist. Gusto ko pong ibahagi muli sa inyo bago ako umalis mamaya. Ang ating pong bagong kaibigang santo na si Saint Charbel Macluf. Isa ho yan sa pinakamalaking debosyon niya. Hindi ho yan Diyos. Siya ay tao kagaya natin. Ang debosyon ni Saint Charbel, misa. Banal na misa. Kaya nga nakikita siya misa ng mga kasama niyang monk, lumulutang sa sobrang kabanalan habang siya ay nagmimisa. Ang tagal niyang nakatingin na parang nakikita niya mismo ang Diyos. Kaya napakahalaga kay Saint Charbel ng banal na misa. Si Saint Charbel ang tinuturing na Padre Pio of the East. Dahil sa dami ng mga himalang na account ng simbahan, sabi nga, next to Mama Mary, siya ang may pinakamaraming himala na ina-attribute sa kanyang panalangin. He is not a God, but He is so close to God. Kaya siguro napakaraming himala ang nangyayari sa tulong ng kanyang panalangin dahil sa sobra niyang kabanalan na napakalapit niya sa Diyos. Lately, may dalawang kwento ng himala na ginawa dito sa Pilipinas, si Saint Charbel. And who knows, ang mga susunod ay dito na niya gagawin sa Liberisa. Mahal na mahal ni Saint Charbel ang banal na misa. Isa po sa mga kilalang himala na ginawa ni Saint Charbel na ginawa ng Diyos sa tulong ni Saint Charbel ay yung kwento ng isang nanay mula sa Lebanon, si Nohad El-Shami. Ito pong nanay na ito ay paralisado ang katawan, kalahati ng katawan, 12 taon. For 12 years, paralyzed ang left part ng kanyang body. Isang gabi, habang siya'y natutulog, na naginip siya, 2 monk ang nasa tabi niya. At yung isa ay nakilala niya na si Saint Charbel, nasa ulunan niya, hawak-hawak ang kanyang leeg. At pagising niya, nagulat siya. Siya'y nakakakilos na ng husto, buong katawan. At ang pinakamalala doon, nakakita siya ng 2 sugat na sariwa sa kanyang leeg. At nung ito'y pinakita niya sa kanyang doktor, ang tanong, sinong nag-opera sa iyo? The following night, na naginip siya ulit. At anong sabi ni Saint Charbel, I did that to you so that the people will go back to their faith. It is not me.
but God. Every 22nd of the month, you go to Anaya, yung kanilang monasteryo, and you attend the Mass until the rest of your life, or for the rest of your life. Mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, hindi niyo kinakailangan ng healing Mass, ng healing priest. Every Mass is a healing Mass. Kung buo, matibay ang ating pananampalataya, sa tuwing tayo ay nagsisimba, biyaya at himala ang iuuwi mo mula sa Diyos. Pray. Pangalawa, fasting. Tapos na ho ang araw na ito. Sino kaya ang mga guilty dito? Fasting day ngayon. Abstinence. Anong ibig sabihin ng fasting? Walang kakain ng baboy, ng karne, ng taba. One full meal lamang. Pag sinabing one full meal, pipili ka. Ano yung kakainin mo marami? Almusal, tanghalian o hapunan? One full meal. Pag sinabing one full meal, huwag kayong madaya. Baka naman one full meal, good for 3 days naman yung kinain mo sa sobrang dami. Sino daw ang magpa-fasting? 18 years old hanggang 59. 18 to 59. Yung mga nakangiti, 60 pataas na sila. So, fasting. Kailan ang fasting, mga kapatid? Ash Wednesday and Good Friday. Ano naman yung abstinence? 14 years old, pataas. Tuwing Biyernes ng Kwaresma, walang karne, walang taba. Abstinence. Pero mga kapatid, hindi lang tayo sa pagkain. May magandang translation yung fasting. Pagtitimpi. Hindi lang tayo sa pagkain magtitimpi. Meron tayong tinatawag na fasting of the senses, of the eyes. Kaya wala munang bulaklak. Walang magarbong gayak ang simbahan. Fasting of the ears. Walang alleluia. Walang gloria. O yung eyes and ears, fasting din sa social media. Fasting of the senses. Pero mukhang ang pinakamahirap na pagtitimpi, fasting of the heart and of the mind. Magtimpi sa pag-iisip ng masama. Magtimpi sa inggit, sa galit, sa sama ng loob. At panghuli, almsgiving. Sabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, the fruit of prayer is love, and the fruit of love is service. Let your service be your love language. And that is the greatest expression of God's love. Nung pinagaling niya ang may sakit, nung pinakain niya ang mga nagugutom, at nung namatay siya sa krus para sa atin. Pray, fast, and share. Alam niyo mga kapatid, kapag ginawa niyo itong tatlong ito, asahan niyo po, may magbibiro sa iyo. Kapag natuto ka ng magdasal ulit, kapag natuto ka ng magtimpi, at kapag natuto ka ng tumulong, sasabihin nila, wow, ang bait. Parang totoo. Wow, holy. Wag ko kayong mag-alala. Yun talaga ang daan patungo sa kabanalan. Pero ang sabi ng Ebanghelyo, pag ginawa natin ang tatlong ito, dapat malinis ang kalooban. Mabuti ang intensyon. Dahil ang taong dasal ng dasal, kung hindi nagbabago ng asal, hindi magiging banal. Amen.